Paring Ato, pansamantala muna ako magpapalamig dito. Paring Dodi naman, tagbago na ako. Nag-aaral na nga ako, diba? Hindi na to boys town. Para naman tayong walang pinagsamahan. Gipit na gipit lang ako, pare. Maraming mata dito, pare. Last na to, paring Ato. Malusutan ko lang ito. Hindi na kita gagambalain, Pexman. Basta, dito na lang muna ako mananahimik sa boarding house. Saan ba umaabot ang antas ng pagkikipagkaibigan? Kailangan bang magpanggap upang matakpan ang katotohanan? Mahirap itago ang lihim. Ika nga kapag may usok, may apoy na maglalagablab. Nasuong ka na ba sa ganitong sitwasyon? Matulungan lang isang kaibigan? Pakinggan ang kabuuan ng kwento dito sa Boarding House Stories. Salamat at nagawi ka sa channel na ito. Pakisabi na rin sa mga kaibigan mo na mag-join o mag-subscribe kaya para mas marami pang ma-share na kwento ang Enos Vlog dito sa Boarding House Stories. Magkababata sina Ato at Dodi. Hindi mapaghiwalay dahil palaging magkalaro. Taguan, tumbang preso, sipa, patintero, at kung ano-ano pang mga laro ng lahi ikanga. Na hindi na gaanong pamilyar sa mga Gen Z ngayon. Hindi pa kasi uso ang cellphone o modernong gadget noon kaya mga larong kalye ang pinagkakaabalahan ng mga bata noon. Laking squatter sina Ato at Dodi doon sa kanilang baryo. Kaya na mag-teenager ay napasama na rin sa mga rambulan. At sa murang edad na 15 ay napunta ang dalawa sa Boys Town Institution upang matuto sa buhay. Sa loob ng institusyon na yon, maraming delinkwenteng kabataan ang natuto ng mga tamang asal dahil na rin sa disiplinang ipinapatupad doon. Karamihan ay tumino pagkalabas doon. Samantalang may ilan na ipinagpatuloy pa rin ang mga masamang gawain na natutunan sa kalye. Dodi, magtino na tayo ah. Nakakaya sa mga magulang natin. Buti nga, ikaw Ato, may mga magulang pang nagmamalasakit sa'yo. Bakit? Meron ka rin naman ah. Meron nga, pero pinapansin ba nila ako? Hindi naman ah. Manhid na ang katawan ko sa mga pananakit nila. Sugarol si tatay. Bungangera naman si nanay. Parang wala na akong ginawang mabuti sa bahay. Mag-aral ka na kasi. Gayahin mo ako. Nag-enroll na ako sa high school. Ayoko na. Tama na sa akin ang marunong magbasa at sumulat. Sayang naman. Libre lang naman ang high school. Meron pang elective na pang vocational. Matututo kang magluto o kaya mag-welding, magkumpuni ng sasakyan o magkarpentero. O, di ba? Wala akong tiyaga dyan. Bahala ka na nga. Basta ako, pupunta na ako sa lungsod at titira na ako sa boarding house. Doon na ako mag-aaral at magtatrabaho. Kaya mong pagsabayin yun. Magaan lang ang trabaho ko sa isang ice cream parlor malapit sa school campus. Kung gusto mo, kung may panahon ka, puntahan mo rin ako tuwing Sabado. Oo ba? Basta, mangangalakal na ako ng bote, bakal at dyaryo para lagi ako may pera. Naiwan sa baryo si Dodi, samantalang si Ato ay bumalik sa pag-aaral. Pagkatapos ng 3 taon, ay natapusan ni Ato ang high school na may karangalan. Proud na proud sa kanya ang kanyang mga magulang. Medyo masenso na rin si Dodi sa kanyang negosyo sa bote, bakal at dyaryo. Kaso lagi may sumisitang pulis dahil nga sa mga ipinagbabawal na bilhin na kable ng kuryente. Back to boarding house si Ato pagkatapos ng bakasyon upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo nang meron siyang hindi inaasahang dumating na bisita. Oh, paring Dodi, napadpad ka rito sa boarding house ko. Oo, paring Ato. Meron akong pakay sa'yo. Ha? Paring Ato, pansamantala muna akong magpapalamig dito.
Paring Dodi naman. Nagbago na ako. Nag-aaral na nga ako, di ba? Hindi na ito Boys Town. Para naman tayong walang pinagsamahan. Gipit na gipit ako, pare. Maraming mata dito, pare. Last na to, paring Ato. Malusutan ko lang ito. Hindi na kita gagambalain, Pexman. Basta, dito na muna ako mananahimik sa boarding house. At doon nga ipinakita ni Dodi ang isang attache case na nakuha niya sa basurahan na puno ng perang papel na aabot 10 milyong piso. Sinabi ni Ato na maaaring ito ay galing sa masama. Maaaring nila itong isauli sa mga pulis dahil maaaring balikan si Dodi ng mga masasamang tao at maging mitya ng kanyang buhay dahil sa perang yon. Paring Dodi, kikitain mo naman yan sa negosyo mo. Ito na nga, instant na. Sandamakmak na pera. Paring Ato, hindi ko na nga mabilang to sa dami. Pare, kung galing sa masama, magiging masama rin ang bunga nito. Mas marangal kung mararanasan mo ang sipag at tiyaga sa kikitain mong pera. Huwag kang masilaw sa salaping yan, pare. Baka maging mitya yan ang buhay mo. Baka pati ako madamay. Namalagi sa boarding house ng ilang araw si Dodi at sumangayon ito sa plano ni Ato. Isinorender nila ito sa mga pulis at nalaman nilang sa isang negosyante ito galing at aksidenteng naisama sa mga kahon na itatapon sa basurahan. Laking pasasalamat ang may-ari at nabigyan pa si Dodi ng malaking pabuya. Kapag naghangad ng kagitna, ay sansalop ang mawawala. Tama nga ang kasabihan na kapag ikaw ay naghangad ng kayamanan sa mundong ito, ay tiyak na mapapahamak ka. Naway nagustuhan nyo ang inilahad na kwento dito sa Boarding House Stories at magsilbi itong inspirasyon upang makagawa lagi ng kabutihan ng ating mga taga-subaybay. Maaari din kayo mag-share ng mga stories o mga kwentong naging bahagi na ng inyong buhay via mrbroadcaster1971@gmail.com. Dito pa rin sa Boarding House Stories. Maraming salamat po at subaybayang muli ang aming mga ilalahad na kwento. Boarding House Stories.